Hey po. So, ayan, we are in the partaking of God's character, no? So, courage from knowing God. So, that's our topic right now, no? Yung tapang na nagmumula sa Panginoon. Amen? So, kaya pakilike, pakishare muna. After like 5 minutes, mag-start na rin po tayo. Ayan, hello po. Good morning po. So, kakatapos lang, may nagpa-pray po kasi dito. Kaya ngayon lang nakapag-live, no? Tsaka may inaabangan po ako eh. So, kaya yun. Ayan, hello po. So, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Ayan, hello po Ate Miles. No yan, paki-repost po, paki-share, paki-like, lahat na. Yan, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Good morning po, good morning. So, ang topic natin ngayon, pag tinagalog, tapang-tapangan mo kasi. So, yun yung topic natin, tapang-tapangan mo. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay natin? Hi po. So please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Good morning po, good morning. Ayan, after like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo, no? After 3 minutes po, mag-start na rin. So, kaya paki-repost. Amen? Ayan, hello po. So, ayan, inayos ko na rin yung notes natin. No? So, actually, itong topic na to, alam niyo to, David and Goliath to eh. Pero alam mo kapatid, kahit David and Goliath to, mas marami talagang matututunan dito. Minsan kasi akala natin pang Sunday school lang yun, pang bata. Pero kapatid, as we meditate it, alam mo na ito ang susi sa buhay. Amen? Amen ba? Kaya kapatid, no, ito yung pag-uusapan natin. Actually, ang passage niya buong 1 Samuel chapter 17, 32 to 50. So, yun yung pinaka-passage. Pero ang key verse natin ay 17:36. Yan. Sige po. Hi po. Ayan. Paki-like. So, ayun kapatid, siguro ngayon yung araw na ipaprocess ko na yung naisip ko kagabi, no? So, ayan, mamaya na lang i-ano ko mamaya. Pero anyway, tayo po ngayon ay manalangin muna, no? Yan, ready na ba? Sabi mo siya, ready. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakilat banal, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na kumikilos po sa aming buhay. And we pray that you, O God, will move and always move upon us, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakita sa amin at ikaw ang Diyos na tunay na kumikilos po sa buhay namin. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Yan, hallelujah. So tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon at ito po ay mula po sa story ni David and Goliath. So alam naman natin yan. Kahit nakapikit ako, kahit balibalik na rin natin to, alam natin yung David and Goliath. Tama ba? Sino po nakakaalam ng story ng David and Goliath? So, elementary pa lang tayo, bata. Even sa school itself,
Naririnig na natin yan, David and Goliath, no? Pero simple things, ito lang yung nakita natin. Si David, tinalo si Goliath kahit maliit siya kasi kasama niya si Lord. Kaya siya nanalo, di ba? Ganun lang. Tama? Pero kapatid, we will dig deep in the deeper meaning of it. Lalong-lalo na ang ituturo ng Diyos sa'yo, yung tapang na nagmumula sa Panginoon. Amen? Ulitin mo nga, pwede mo bang i-comment dyan? Tapang-tapangan mo kasi. Sige kapatid, amen? Tapang-tapangan mo kasi. So kung titingnan natin kapatid, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na napakahalaga na maintindihan mo na yung tapang na nagmumula sa Panginoon ay talagang mahalaga. Amen? Kaya kapatid, pag-usapan natin to. Ngayon, kwento muna. So si Goliath po ay Filisteo siya. Tapos sinugod niya yung Israel. Ngayon, talagang talo yung Israel. Amen? Sobra. Talo talaga sila. Ngayon, dahil nga minamak o kinukutya ng Filisteo itong si Saul bilang hari. Si Saul po ay hari pa nun. Sabi niya, magpadala ka ng mighty warrior mo. Kung sino yung lalaban, kung sino yung makatalo sa akin o makatalo kay Goliath, susurrender kami. Maglilingkod kami sa'yo. Ganyan. Pero pag kayo natalo, kayo ang maglilingkod sa amin. Parang ganun. Eh, nung dumating si Goliath, dumating si Goliath, ganyan siya, tinakot-takot niya. Talagang minak niya. Wala pang nangyaring labanan na. Pero nag-uumpis na yung laban dun sa mental. Mahina kayo, hindi nyo ko kaya, malakas ako, wala kayong kwenta, wala kayong silbi, lahat na ng negative. Yung Diyos na walang kwenta, hindi kayo liligtas ng Diyos na lahat takot. Eh itong si David, nagdadala siya ng cheese. Amen. Hindi, nagdadala siya ng pagkain sa gera. Narinig niya ngayon. Amen. Narinig niya. Nung narinig niya, hayaan nyo na lang ba na ganyan-ganyan, ako ipadala nyo. Parang ganun. Tapos, kasi makikwento ko na yung puntos ko, mamaya pa ako magpo-point dun eh. Diba? Tapos, nilaban siya, at alam na natin yung kwento, nanalo po. Ngayon, ano naman to sa'yo? Diba? Para pag ganun yung tanong nyo eh. Ano naman sa akin yan, kapatid, mahalaga to. Kaya, yung passage natin, 1 Samuel chapter 17, verse 32 to 50. Amen? Para mas maintindihan natin. Amen? So, kung titignan natin kapatid, para mas maintindihan mo, no? Ang dami pong mga taga-Israel na talagang warrior pero yung shepherd pa talaga ang lumaban. Amen? Ang dami po kapatid na makikisig, may espada, may baluti, pero ang matapang, ang dala lang bato, slingshot. Kasi kapatid, it is not about what you have or what you possess, but it is about who is with you, and God is with you. Amen. Kaya nga 'di ba sabi ng New Testament, if God is for us, who will be against us? Amen. Sino man ang mag-a-against sa atin. Amen. Wala, sino 'yun? Kasama natin si Lord eh. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, tapang-tapangan mo kasi. Amen. Ngayon, tignan natin kapatid ako wala na akong points kapatid. Ikikwento ko sa inyo kung ano-anong mga nangyari doon. Amen. Kasi itong kwento ni David and Goliath kapatid, sobrang malaman nito. Pero sige, lagyan na natin ng points. Baka sabihin nyo, tamad-tamad ako eh. First point. Courage sees God bigger than the giant. Amen. God sees God bigger than the giant. Kapatid, kung titignan natin, sabi po ng 1 Samuel chapter 17, 32 to 37, pag titignan yun, sinabi ni David kay Saul,
Let no man heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Kung titignan natin, kapatid, mas tinitignan niya yung Diyos na kasama niya kaysa doon sa giant na nasa harapan niya. Amen. Bakit kamo? Para mas maintindihan natin. Pag binasa niyo po yung kwento, sabi niya, may leyon nga tinalo ko. Meron ngang oso, tinalo ko. Hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa pangalan ng Panginoon. At ano pa sabi niya? Katulad ng ginawa ko sa kanila, ganun din ang gagawin ko sa iyo, Goliath. Amen. Kapatid, ulitin ko, tapang-tapangan mo kasi. Amen. Dami nating hirap sa buhay, dami nating problema, dami nating pinagdadaanan. Pero, kapatid, ang Diyos mabuti. Ang Diyos makapangyarihan. If you know God, you will definitely give your courage to Him. Amen. Kapatid, etong anong araw na ngayon? Friday, pang day 5 na natin. Di ba, nakikilala mo si Lord? Amen? Sino po nagde-devotion na araw-araw ng mga sinesend natin? Di ba? Tama ba? Grabe ginagawa ni Lord. Grabe. Kung titingnan mo, kapatid, alam mo ang Diyos gracious na, alam mo ang Diyos ay loving na, alam mo ang Diyos ay holy na, alam mo ang Diyos, kapatid, na makapangyarihan, He will do miracles and everything. Bakit? Bakit yun yung gusto kong maintindihan nyo? Kasi gusto ko, kapatid, na maintindihan mo yung kakayahan ng Panginoon, kaya magtiwala ka sa Diyos. Tapang-tapangan natin. Amen. At in fact, kapatid, kung titignan mo yung ginawa ni David dyan, pag binasa niya yung buo, no? Nagtanong-tanong siya, anong reward ulit? Anong reward? Pag natalo ko tong Philistine, anong reward? Nagtanong-tanong siya, anong reward? Anong reward? Tinatanong niya yung mga yung mga kawal, anong makukuha ko pag tinalo ko to? Tingnan mo, kapatid, si David, hindi niya na nakita si Goliath na kung ano-anong mga pinagsasabi. Alam na niyang panalo siya, kaya tinatanong niya na yung reward. Hallelujah. Kapatid, ganun din sa buhay. Amen? Anong reward mo, Lord, pag napagtagumpayan ko to? Anong gagawin mo, O Diyos, pag natapos tong problema ko? Amen? Tapang-tapangan mo kasi. Ang problema, kapatid, sobrang nagpapa-apekto ka. Hindi ko sinabing huwag mong intindihin. Ang sinabi ko, kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos at ang kaparaanan ng Panginoon ang siyang maging kaparaanan mo. Hallelujah. Amen. Dapat mas nakikita mo si Lord kaysa sa mga problema mo. Amen? Amen po ba? Ang problema, mas matindi pa, mas tiniintindi mo pa yung laki ng problema mo kaysa sa laki ng Diyos mo. Amen. Kaya nga, kapatid, kung titignan niyo po dito sa live natin, hindi ako nakikipag-debate, hindi ako nakikipag-argue kasi mas gusto kong i-explain kung ano ang kakayahan ng Diyos. Amen. Madaling araw po nagising ako around like 4 a.m. Ay, hindi pala, 2 a.m., 3 a.m. Grabe may isang pastor, kapatid, nakikipag-debate siya madaling araw. Ang daming nanonood, 800 plus ata nanonood. Tapos talagang nilibak niya yung mga, sorry po kung may nagawa po yung pastor na yun. Sabi niya, kayo kasi mga Katoliko kayo, mali-mali kayo, gumaganon siya. Sabi ko, di ko na lang pinatulan Pero sabi ko, Lord, mahabag ka. Amen. Kasi, kapatid, mas maganda pa rin na ipadama natin o ipakita natin yung kayang gawin ng Panginoon. Amen. It is not about us, it is about God. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, kapatid, lagi kang magbasa ng Bible. Lagi kong sinasabi sa iyo, kapatid, na hanapin mo ang Diyos, manalangin ka, mag-worship ka, gawin mo lahat para sa Panginoon. And He will definitely do what He promised. Amen. Amen po ba? Kapatid, whatever your devotion is. Amen. Wala kung hindi mo isusundin yung devotion natin, wala. Ang mahalaga sa akin, magbasa ka Bible. Amen.
Kasi kapatid, si David, pinanghawakan niya yung ginawa ng Diyos. Pinanghawakan niya yung pangako ng Lord. Ano sabi niya kay Goliath? At the same, kung ako ay iniligtas ng Diyos sa mga leon at oso, ganun din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Amen. Alam niya yung kakayahan ng Panginoon, kaya nagtiwala siya. Again ulitin ko, pag binasa niyo po yung 1 Samuel 17, kapatid, nakalagay dyan, anong reward, anong reward, anong reward. Sinabihan siya ng mga kapatid niyo, hoy, bida-bida ka. Sasalin ko na lang to Bida-bida ka ba? Umalis ka dito, mag-alaga ka na lang ng tupa doon. Amen. Sabi niya, inintindi niya ba mga kapatid niya? Hindi. Ang tinanong niya pa rin, anong reward? Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, this is how we fight our battles. By praying and by trusting unto God. Amen. The Grace Movement Philippines po, yun po yung YT natin. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, huwag mong hayaan na ang buhay mo ay maging buhay na para bang talunan. Panalo ka ni. Amen. Amen. Panalo ka na. At naniniwala po ako na ang isang tao na kinlaim niyang panalo na siya kay Kristo ay mananatiling panalo. Nagiging talunan lang kasi nakikinig sa mga sinasabi ng kaaway at discouragement ng kaaway. Amen. Amen po ba? Si David, yun lang naman yung si Goliath, yun lang naman yung ginawa niya Yayariin ko kayo, yari kayo sa akin, malakas ako, ganito ako kayo, walang kwenta, para lang kayo mga langgam. Ganun yung ginagawa ni Goliath. Imagine mo wala pa silang sinasabi, wala pang nangyayari. Wala pa kapatid. Wala pang paglaban na nagaganap. Salitaan pa lang. At yun yung ginagawa ng kaaway sa'yo. Talunan ka na, di ka na makakabayad utang, di ka na gagaling, di na yan babalik, sira na buhay mo, marumi ka na. Lahat na sasabihin ng kaaway sa'yo. Pero kapatid, dapat ang mas marinig mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang dapat na mas naririnig mo ay ang Diyos na buhay na may pangako pa sa'yo kapatid that He will never leave you nor forsake you. His plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Be strong and courageous. Do not be afraid nor terrified, for the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you. Cast your anxiety to Him because He cares for you. Come to me, who are you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang dami pong pangako ng Diyos. Amen. Dapat yun ang mas naririnig mo. I-remind mo yung sarili mo na ito. Amen. Si David kapatid, anong ginawa niya? Tinalo ko leon sa pangalan ng Panginoon. Tinalo ko oso sa pangalan ng Panginoon. Ikaw pa kaya Goliath? Kapatid, yung ginawa ng Diyos sa'yo nung nakaraan, grabe pa gagawin ng Diyos sa'yo sa mga susunod na araw. Amen. Ang problema kapatid, ang bilis mong manghina. Naging mabuti sa'yo si Lord kahapon, mas magiging mabuti si Lord sa'yo ngayon. Bakit? Kasi ang kahabagan niya ay hindi nagmamaliw, ang pag-ibig niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago kada umaga. Dahil dakila ang katapatan ng Panginoon. Kapatid, hindi kayo iiwan ng Lord. Minsan inisip mo, may ubo ko, pinagaling ni Lord. Pagdating ng cancer, hindi na. Uy, wag mong maliitin si Lord, no? Meron na tingin ko, hindi na kaya ni Lord yan. Gumagano kapatid, nothing is impossible for Him. Amen? Yes, ganyan talaga, maraming negative thoughts, no? At talagang nagiging, yun ang nagka-crowd, pero mas maganda talaga na aware ka sa salita ng Diyos. Wala namang ibang gagawin ng kaaway. Ano bang gagawin ng kaaway? Kill, steal, and destroy. Tama? Anong gagawin ng kaaway? To deceive you. Yun lang naman gagawin niya. Pero ang Diyos, kapatid, ay binigyan ka ng buhay. Kaya have the courage, kapatid. Paano mo nga malalaman? Hindi mo nga kinikilala si Lord.
Eh, yun ang nangyari, yun ang masama. Hindi mo kinilala ang Panginoon. Kapatid, lagi mong tandaan ang Diyos ay tapat. Amen. Kasama mo ang Diyos. Again, favorite na favorite kong kanta yan, lagi na sa Sunday school. Dumaan, dumaan ako sa ilog, di ako malulunod. Diba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasi tapat si Lord. Amen. Thank you, Ate Mariel. Tama. For God has not given you a spirit of fear or timidity sa other salen, no? But power, love, and self-control. Amen. Yes, and sound mind. Hallelujah. Mabuti si Lord, no? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, alam mo, yung mga maliliit mong laban sa buhay, preparation yan sa malaking laban mo sa buhay. Pero kapatid, yung maliliit na laban mo sa buhay, pinanalo na yan ng Diyos, kaya huwag kang mag-alala, ipapanalo din ng Diyos yung malalaking laban mo sa buhay. Itong kwento ng David and Goliath, it is not simply David and Goliath. Amen. Sobrang dami. Ngayon, second point, para mas makapuntos ako, no? Courage refuses to fight in someone else's strength. Pakitype na lang, courage refuses to fight in someone else's strength. Tingnan mo ha, si Saul, wala siyang kabilib-bilib kay David. Bayatot eh. Sabi niya, oh sige, ganito na lang. Basta isuot mo tong armor, tapos isuot mo tong itong belt, lahat isuot mo to lahat, may espada ka. Anong sabi niya? I cannot go with this for I have not tested them. Hindi siya lumalaban sa kaparaanan ng iba. Dito ko pinalakas ng Diyos eh. Kung sa panalangin ka pinalakas ng Panginoon, labanan natin ang lahat sa panalangin. Alam niyo po, as time passes by, marami kang mga diskarte talaga. Sa totoo lang, kasi umaano ka sa buhay eh. Lumalaban ka eh, tama ba? Natututo ka eh. Amen. Pero wag mawala yung foundation. Amen. Marami kang makikilala kapatid na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Pero, na ang foundation ba niya nasa Diyos? Tingnan mo kapatid ako po bibigyan ko kayo ng sample. May kilala po ako businessman. Sobrang maliit yung business niya pero nagpa-prosper. Amen. Sobrang tindi ng ano niya talaga ng sipag niya, grabe. Ngayon, biglang may pumunta na cryptocurrency. Yung naipon niya dun sa business niya, nilagay niya dun sa cryptocurrency. Kumita nung una pero na-scam siya. Bakit? You are not used to that. Amen. Sabi niya, sana pala nag-stay na lang ako dito. Pero ngayon, nakabangon naman. Pero titignan mo, hindi mo forte. Nagigets, hindi ko sinasabi na matakot kayo, no? Pero ang ibig ko sabihin, ano ba pinagagawa ni Lord? Hindi porket mas okay, mas maganda, okay na. Amen. Sa Diyos pa rin tayo. Hallelujah. Amen. Kaya nga walang pinagkaiba yan kapatid na. Tingnan nyo, hindi ako nanggagaya ng preaching ng iba. Hindi ako nanggagaya ng way of preaching ng iba. What I'm doing is that I'm improving this type of preaching. Amen. Tinitignan ko kung paano ang mas effective. Pero hindi ko binabago. Bakit? Kasi dito ako hinubog ng Diyos eh. Amen. Amen po ba? Ganun din po sa Panginoon. Amen. Dito ka hinuhubog ng Panginoon. Do not be someone else. Tama? Minsan nga, sana ganito na lang ako, sana ganyan na lang ako, sana. Kapatid, kung tatanungin mo, ang mayaman, pag naghihirap, nahihirapan. Tama? Ang mahirap, pag yumaman, lalo na kung tama ang puso, nakakaya niya ang buhay. Anong ibig ko sabihin? Sometimes,
pinipilit mo ang isang bagay ng mabilisan, hindi mo alam, tinuturuan ka pala ng Diyos. Ang dami ko na pong nakita dahil nagpa-impluwensya sa mali, nagkaroon ng maling buhay. Hindi ka nag-i-scatter pero kasi tumingin ka na nagiging successful sila scatter, nag-scatter ka na rin. 'Di ba? Naiinggit ka sa iba, ginagaya-gaya mo sila. Kapatid, dapat kay Lord ka pa rin. Amen. Ang i-imitate mo, yung sumusunod kay Lord. Amen. Pero do not compare yourself. Kapatid, may kanya-kanya tayong pagkatawag. May kanya-kanya tayong pagkilos ang Panginoon. Ang kinakailangan lang kapatid, maintindihan mo at makilala mo ang Diyos at kung anong pinagagawa niya sa iyo. Amen. Ako alam ko pinagagawa ng Diyos sa akin. Ang dami kong sidetrack kapatid, sa totoo lang nung mga nag-uumpisa pa lang ako, dami kong sidetrack. Sabi ko parang gusto ko, eto nga huli, eto lately kapatid. Sabi ko, Lord, bili kaya ako ng keyboard. Alam mo yung keyboard na piano? So parang maganda mag-piano. Tinanong ko si Lord, tinatawag mo ba ako dun? Hindi ako tinatawag pa ng Lord dun eh. Hindi ko binili. Hindi ako kumuha. Diba? Kapatid, maraming bagay na gusto natin. Pero ang tanong, gusto ba ng Diyos? Amen? Kasi kapatid, pag hindi pinagagawa sa'yo ng Diyos, huwag mong gawin. Amen? Ngayon, babalansin mo, no? Pero again, ang final say pa rin lagi, kay Lord pa rin. Kaya nga dapat kilala mo si Lord eh. Sabi mo nga dyan, kilala mo si Lord. Kasi pag kilala mo si Lord, kapatid, alam, alam, alam mo yung pinagagawa ng Diyos. Amen? Alam mo yung paano kanya kakausapin, alam mo kapatid kung anong gagawin mo, alam mo kung paano ka kikilos, alam mo yan kasi kilala mo si Lord eh. Again, kapatid, tinawag ako ng Panginoon to preach. Paano kung pinilit ko maging singer? Tingin ko wala kayo dito. Baka pinagtatawanan niyo pa ako. Amen? Di ba? Dito ko tinawag eh. Tapos pinipilit kong kumanta na nagigets niyo ko. Kung hindi pinagagawa ng Diyos, wag nating gawin. Ipagkatiwala natin doon sa may pinagagawa ang Diyos. Amen? Ako, sigurado ako kapatid sa calling ko, na tinawag ako ng Panginoon pagdating sa preaching and evangelism. Amen? Maraming bagay na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Amen? Dati kapatid, hindi pa ako nag-preach. Ang pinagagawa sa akin ng Panginoon, magluto. Tagaluto po ako dito sa church. Lunch ng team, pagkain ng mga bata. Hindi pa ako nagpe-preach ha. Kasi alam ko, yun yung pinagagawa ng Diyos that time. Naglilinis ako ng sanctuary, nag-aayos ako upuan. Wala pa akong part sa praise and worship. Wala rin akong part sa pulpit ministry. Talagang nandito lang ako sa baba. Pero masaya ako. Bakit? Pinagagawa ng Diyos. Kaya ngayon kapatid, hindi ko na yung kinakalimutan. Amen. Kaya kung titingnan mo, itong mga disciple kong mga lalaki, alam nila gagawin nila. Kasi sabi ko, kung gusto nyo maging malalim sa Panginoon, mag-umpisa tayo sa mali. Amen. Ngayon kapatid, yung isa pong tagalinis namin, drummer na namin. Mamaya papakita ko sa inyo. Drummer na namin siya. First time siyang tutugtog po sa aming worship team. Pero nag-umpisa siya sa paglilinis ng church. Kapatid, ile-level up ka ng Panginoon eh. Si David, sa leon, sa oso, hanggang kay Goliath. Alam mo, pag diniretso ni Lord yan kay Goliath, hindi niya alam kung paano tatalunin. Amen? Amen po ba? Pag diniretso yan kay Goliath, wala siyang alam. Pero hinanda muna siya saan? Sa leon at sa oso. Ganon din sa iyo kapatid. Hinahanda ka ng Panginoon sa mga maliliit na bagay para pag dumating ang malaking bagay, alam mo na ang gagawin mo. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Kaya nga kapatid, ang buhay, nakikipag-work with sa Diyos. Amen? Nakikipag-work with, makipagtrabaho ka sa Panginoon, ah? Kasi kapatid,
Ulitin ko walang tiwala si Saul kay David. Pero si Lord may tiwala sa kanya. Amen. Tao sa bahay mo walang tiwala sa'yo, pero si Lord nagtitiwala sa'yo. Kapitbahay mo, sinasabi chismosa ka pa rin, pero alam ni Lord, di ka na chismosa. Amen. Hallelujah. Walang magmamatter na sinasabi ng tao, ang mas mahalaga sa akin ay ang sinasabi ng Diyos. Amen. Kaya ako kapatid, namumuhay pa rin ako sa pananampalataya ko sa Panginoon. Kahapon kapatid, nag-reflect ako eh. Sabi ko, Lord, red flag ba ako? Ako kasi, meron na akong meron na akong kaisipan ng parang kay David. Sabi ni Lord, huwag mo siyang sawayin. Baka pinapadala siya ng Diyos para i-rebuke ako. Kasi sabi ko, Lord, red flag ba ako? Ginanong ko si Lord. Tinanong ko si Lord. Tinanong ko si Lord, Lord, failure ba ako bilang Bible study leader? I asked God. Pero alam mo anong binigay sa akin ng Panginoon? Wisdom. Amen. Sabi ng Lord, it doesn't matter what they are telling you. What matters the most is your heart before me. Amen. Alam ng Diyos na nagpapatama ako. Alam ng Diyos na inaayos ko buhay ko. Alam ng Diyos yung mga stress ko sa buhay. Alam ng Diyos mga pinagdadaanan ko. But still, mahal pa rin ako ng Diyos. Kaya I will continue to do what He is telling me to do. Amen. Ngayon kapatid, may mga kausap ako, ini-invite ko talaga dito sa Sunday worship. May mga inaayos tayo kapatid, katulad ng sabi ko sa inyo kagabi, kung wala po kayo kagabi, i-group na natin kapatid, yung pang-general, pang-kalahatan, mga taga Metro Manila, mga taga Cavite, at mga taga, ang tawag dito, OFW. I-group ko na kasi iba-iba needs nun eh. Amen. Ngayon, patawarin niyo po kung hindi ko pa kaya pumunta ng iba't ibang probinsya kasi hindi pa ako anak ng contractor eh. Pag anak na ako ng contractor at may sarili na ako sasakyan, baka kaya ko nang umabot ng mga Pampanga, Pangasinan. Amen? Kaya ko na lumipad ng iba't ibang mga bansa. Sa ngayon, yung kaya ko munang abutin. Amen po ba? Pero kapatid, hindi ko pwedeng ipawalang bahala yun. Kaya meron po tayong isang general Bible study, which is itong live discipleship. Amen? At saka yung Bible class. Ngayon, ihiwalay ko po yung Metro Manila, yung mga may access sa Metro Manila kasi we are praying, kulobin ng Panginoon, magkaroon po ng church sa Manila. Amen? Tapos yung mga taga Cavite, syempre, itong JABC Kalayan sa Cavite to, so pwede kayong pumunta dito. At yung mga OFW. Kasi kapatid, kayang-kaya ko maglaan ng oras doon. Kasi meron po kaming, actually sa totoo lang, may OFW po kami. May OFW ministry kami. We have partnership with Global Filipino Movement. And what they are doing is that, sa church namin to sa main, what they are doing is that they are visiting their families. Yung mga OFW dito sa, OFW, bibisitahin yung mga pamilya sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ihiwalay ko yung OFW at makipag-partnership ako dun sa Global Filipino Movement so that alam ko rin yung gagawin para sa mga pamilya ng OFW. Amen. So kung titignan nyo kapatid, 1-man team pa lang ako kaya kailangan ko ng tulong. Amen. And right now, may mga kinakausap ako na pwedeng makatuwang natin sa gawain. Ngayon, hindi naman din lahat pwedeng leader. Di ba? Hindi naman pwede lahat. Ito, ipagpe-pray ko pa. Amen. Kaya, kung ano man yung lumabas sa panalangin ko, sana maintindihan nyo. Pero again, lahat pa rin ay para sa Panginoon. Amen. Kawit Cavite po kami. Toklong Kawit Cavite. Nasa church po ko. Again, ito yung alam ko na kung paano gawin eh. Hindi ko pwedeng i-insist yung kaparaanan ng iba sa sarili ko kung hindi yun yung tinuturo ng Diyos. Gets nyo? Kaya ako, lalaban ako kung paano ako tinuruan ng Panginoon. Magpapatuloy ako sa pinagagawa ng Diyos kung paano ako tinuruan ng Diyos. Ganun ka din. Amen? Sabi mo nga dyan, ganun ka din. Hallelujah. Maraming labanin sa buhay, sa totoo lang. Kaya nga natutuwa po ako dito sa church namin. Sa totoo lang kapatid, may nagtanong sa akin, Kuya Jerome, bakit may mga ibang churches hindi tumatanggap ng live-in? Bawal daw magsimba yung live-in. Tapos bakit daw meron daw mga na hindi daw nagpo-funeral service kung ganito ganyan. Dito sa church namin kapatid, walang discrimination. Lahat kasi mahal ni Lord eh. Amen. Amen po ba?
pumunta ka ditong may live-in partner ka, we-welcome ka namin. Amen. Pero we will counsel you, we will pray for you. Amen, na mabago buhay mo, na maayos ka. Pero ang mahalaga sa amin mapadama muna namin yung pag-ibig ng Diyos. Amen, meron dito kapatid, mag-asawa, fixed marriage. Fixed marriage, tapos naghiwalay yung fixed marriage, kaya ngayon, wala pang way kung paano sila maikasal. Alangan naman ipag-pray natin na mamatay yung isa para maikasal sila. Amen? Amen po ba? Oy, judger ka, hindi na yan nasusuklay. Ito talaga si Wolf. Hindi talaga pwedeng walang padala, no? Bogs. Di ba? Sabi ko nga, meron nga nagpa-counsel eh. Sabi, Kuya G, paano kaya yun? Paano kaya yun? Kasi kinasal ako nung pagkabinata ako kasi kailangan ko magtrabaho eh, kaya kailangan daw kasal. Pakasal kami, ganyan-ganyan, pero wala, ganyan. Sabi ko, isip tayo, ganyan-ganyan. Sabi ko, nag-file ka na ba ng annulment? Mga ganun ha. File ka na ba annulment? Mahal yun mahal. Sabi ko, wala nang ibang solusyon. Sabi ko, ipag-pray na natin na kunin siya ni Lord. Uy, wag naman. Sabi ko, di ba? Kaya ikaw mag-pray ka na maayos yan. Amen. Huwag ka nang umabot doon, ipag-pray natin. Sabi ko, nabigyan ka ni Lord ng resources para maayos yung papel mo. Amen. Wala ka pa naman talagang magagawa sa ngayon eh. Tama ba? Sabi ko, ano ang pinagagawa sa'yo ng Diyos? Alam mo kapatid, ayun. Sa amin po dito, mahigpit po kami in terms of pulpit ministry. Amen. So, biblically wise kapatid, yung mga may mali pa sa testimony, hindi sila pwedeng mag-pulpit ministry. So, yung mag-preach, mag-praise and worship, kasi nga, ang gagawin ng tao, alam niyo naman tao, reasoning ng tao, di ba? O bakit siya pinayagan mo, tapos ako hindi? Nagigets niyo ako? So, pantay-pantay. Pero hindi namin pinagkakait doon sa mga may live-in partner dito na pilit namang inaayos yung mga papel. Ang mahalaga kasi maayos eh. Amen? Amen? Sabi mo nga, kung may live-in ka, aayusin ko po, Lord. Amen? Hindi po namin sinasabi, maghiwalay kayo. Hindi kapatid eh. Nandyan na yan eh. Anong gagawin? Ayusin na lang. Ngayon, ang ginagawa po namin doon sa kanila, hindi man sila sa pulpit ministry, pero they are in the support ministry. Amen? So meron dito mga kapatid na sila po ang nagde-drive, sila po ang nagluluto. May involvement pa rin. Amen? At the same time kapatid, talagang hindi namin pinadama na ganito, ganyan, hindi. Talagang pinadama namin na mahal ka ng Diyos kaya ipag-pray nating maayos yan. Amen? Dito nga kapatid nagkandak nga yung pastor ko dito ng mass wedding, libre, walang bayad. May kinasal po dito yung pastor ko kapatid, walang pera pero gustong magpakasal. Anong ginawa po ng church? Sinet up yung church. Amen? Tapos nagpa-spaghetti na lang yung pastor ko. Amen? Ang mahalaga kasi maikasal, libre, walang bayad. Amen? Kaya kung gusto nyo magpakasal kapatid, dito na lang kayo sa amin. Libre, walang bayad. Amen? May bayad pala yung mga papel pero sa munisipyo yon. Pero yung minister, walang bayad. Venue, walang bayad. Mahalaga lang maikasal ka. Amen? Ano ibig ko sabihin? Again, uulit-ulitin ko po uulit-ulitin ko po. Ano ba yung strength na binibigay sa'yo ng Diyos? Amen? Di ba? Ako pati, tinawag ako ng Panginoon dun eh. Wala tayong magagawa. Papaabutin ko ang mga nais ipaabot ng Diyos sa akin. Amen? Dinaanan ko anxiety and depression, napagtagumpayan ko. Tinawag ako ng Panginoon sa mga may anxiety and depression. Amen? Nagkaroon, yung tatay ko na hospital ng 3 buwan. Hindi lang 3, 4 na buwan. Tapos yung medication niya umabot ng mga taon. Naintindihan ko yung mga walang panggamot, wala akong pang ano. Kaya nga ginagamit ako ng Diyos. Kapatid, anong gusto kong sabihin sa'yo? Saan ka ba hinahanda ng Panginoon? Doon ka mag-focus. Amen. Huwag mong pakialaman yung laban ng iba. Dami ngayon kapatid,
motivational speaker, di ba? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi natin kayang i-insist yung ideology natin sa isa. Pero kapatid, kaya nating i-insist yung kaparaanan ng Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Amen ba? Hindi natin kailangan mag-pretend sa harapan ng Diyos. Mahina ka ngayon, magpalakas ka sa Panginoon. May problema ka ngayon, mag-pray ka sa Diyos. Nag-i-struggle ka sa last, di i-pray mo sa Panginoon na Lord, itong last na to, gusto ko na tong puksain sa buhay ko, tulungan mo na ako. Amen? Amen? Ang mahalaga kapatid, kasama mo ang Diyos. He is your Emmanuel. And God is with us. Amen? And God will definitely help you because He is with you. Hindi pwede kapatid na hindi ka niya tutulungan. Sa totoo lang. Hindi pwede. Siguradong sigurado ako dyan. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, sobrang excited ako sa gagawin ng Panginoon. Pag tumuloy-tuloy ka sa Diyos, grabe gagawin ni Lord. Amen? Kaya kapatid, please lang, no, laban sa buhay. Hindi lagi na lang, ay, talo na lang ako. Talo, kapatid. Laban! Tumayo, nadapa, tumayo, umusad sa buhay. Nagkamali, humingi ng tawad, ayusin ang buhay. Amen? Minsan makaka-apekto ibang tao, intindihin mo pa ba? Yung mga walang pakialam sa inyo at naninira, huwag mo nang pinag-iintindi yun, hayaan mo na si Lord dyan. Ang mahalaga, yung buhay mo maayos sa harapan ng Panginoon, tumuloy-tuloy ka. Amen? Amen po ba? Kasi kapatid, mahirap ang buhay na hindi lumalaban. Kasi kahit anong pray ko sa'yo kapatid, kung ikaw mismo hindi ka lalaban, hindi ko alam paano natin maipapanalo yan. Pero kapatid, kung tayo pare-parehas na nananalangin, amen, babakapan kita sa prayer, babakapan mo ko sa prayer, makinig tayo ng salita ng Panginoon, magpakalalim tayo sa Panginoon, kapatid, naniniwala po ako na ang buhay mo ay laging panalo sa harapan ng Diyos. Sabi nga ng Revelation chapter 2, di ba? Alam kong mahirap ka pero ang totoo mayaman ka. Kasi iba po ang tingin sa'yo ng Diyos. Amen? Ang tingin sa'yo ng Diyos, isang anak niya na ipapanalo niya. Hindi ipinanalo pa lang ha, ipinanalo na, panalo ka na. Amen? You are more than conquerors, says the Lord. Amen? At kung ginawa ng Diyos kay David, gagawin ng Diyos sa'yo. Alam mo yung Iris sa Hallelujah, sinabi ko na sa inyo yan eh. Yun ang metaphor niya eh. Sabi niya, Lord, I see this giant of unbelief. Pero anong sabi niya? I will always raise a hallelujah. Amen? Amen po ba? I will raise a hallelujah. In the middle of my unbelief. Kaya nga yung isang sa New Testament, di ba? Help me to overcome my unbelief. Kapatid, hallelujah! Gusto ko kitang gisingin, kapatid. Tapang-tapangan mo kasi. Amen? Hindi pwedeng lagi ka na lang talo. May time ng pag-iyak, pero may time din ng pagbangon. Iiyak mo lahat sa Panginoon. Amen? Ipakita mo sa Diyos na mahina ka kasi ang kalakasan ng Diyos ay perfect sa lahat ng weakness mo. Amen? Si David, kapatid, alam niya na kasama niya ang Diyos and he is anointed king. Hindi pa siya proclaimed na king, pero anointed king na siya. Amen? Kasi kapatid, sinamahan siya ng Diyos. Kaya nga si David, kapatid, a man after God's own heart. Bakit? Kasi kausap niya ang Panginoon sa lahat ng mga bagay. Kaya kung titignan mo yung Psalms, kapatid, Psalms of David, sobrang transparent niya sa Panginoon. Lord, ang tagal naman. Lord, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin alam yung gagawin ko? Sabi niya pa nga, o kaluluwa ko, ba't ka nababagabag? Magtiwala ka sa Diyos. Amen. Imagine mo si David, kapatid, nagkamali pa yun ha. Tama? Pero still, sabi niya sa Panginoon, Lord, do not take your Holy Spirit in me. Humingi pa siya ng tawad, ni-restore siya ng Panginoon. Amen. Tapang-tapangan natin. Amen.
Ngayon kapatid, kung titingnan natin, ang courage, ang tapang, third point, no? Courage speaks about God. Amen? Pakitype na lang, courage speaks about God. Tingnan mo ha, pag binasa niyo po yung 1 Samuel chapter 17 onwards, no? Sabi dito sa 41 to 47, so minak siya. Ay, ang liit-liit mo naman, ganyan. Ito ba ilalaban nyo? Payaso? Para bang ganun? Tingnan mo sabi ni David. You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Amen. You come to me with weapons, but I come to you with the name of Jesus. There is power in the name of Jesus, kapatid. Di ba tinuruan ko na kayo? Sino pa nakaalala niya? In the name of Jesus, itong mga utang ko babayaran ng Diyos. Sige, badid practice mo. In the name of Jesus, my anxiety and my depression is out in Jesus' name. In the name of Jesus, ako, ito, sakit ng ulo ko, migraine ko, itong stress ko, pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. Tapang-tapangan mo. E meron bang matapang na, in the name of Jesus, kaya mo ba to, Lord? In the name of Jesus, baka talo naman ako, Lord. Hindi ganun, kapatid. There is power in the name of Jesus and there is no other name but the name of Jesus. Amen? Name it above ang pangalan ng Diyos dyan. Kayo minsan, takot na takot kayo sa mga duwende, sa mga witchcraft. Ano? Amen? I rebuke you, witchcraft, in Jesus' name. Meron pa, tabi-tabi po. Sa nuno, tumatabi-tabi ka. Sila tumabi, demonyo yan eh. Sila tumabi kasi kasama mo si Jesus. Amen? Pinapatay, nuno eh. Tabi-tabi po. Kala mo naman, tatabi naman yan sa pag-ganon-ganon mo. Hindi yan tatabi, no? Nakita niya, eto, takot pala to sa akin eh. Lalo ko itong atakihin. No? Pagdating mo sa albularyo, tropa pa ng albularyo yun. Yung nuno sa bunso, tropa niya yun. O kunyari, umalis ka ha. Pag pinalis sila, balik ka na lang para bumalik din dito. O wala, pabalik-balik ka kayo sa albularyo, di ba? Amen? Mukha lang silang magkalaban, pero tingin mo, bakit balik ng balik yung tao sa albularyo? Kasi gawa ng gawa yung kaway, di naman napalayas. Nagkunwari lang. Kaya kapatid kayo, di nyo na kailangan kung sino pang Poncio Pilato, no? Kahit sino pa yan. In the name of Jesus. Amen? Kapatid, sa pangalan ng Panginoong Yesus, pati ang mga espiritu nanginginig. Amen? Amen? Kaya kapatid, you are carriers of the name of Jesus. Meron po sa Bible, kapatid, gustong sitahin ng mga disipulo kasi may mga nagpapalayas ng demonyo, hindi daw nila kasama, pero ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tama? Pero kapatid, kahit ganun, wait lang po, may nag-chat. Pero kahit ganun, kapatid, sabi ni Jesus, hindi naman sila against sa atin, hindi kasama natin sila. Amen? Kapatid, in the name of Jesus, you have a victorious life. Amen? Amen? Kaya kapatid, ituturo ko sa inyo paano lumaban sa buhay. In the name of Jesus. Amen? Ngayon kapatid mo, the same weapon that is pointed to David is the same weapon that beheaded Goliath. Amen? So tingnan mo kapatid, daming sinasabi sa'yo ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Igaganti ka ng Lord. Amen? Ngayon sa totoo lang kapatid, ang matured na Kristiyano, sasabihin niya na, Lord, kahabagan mo siya. Huwag mo nang iparada sa kanya yan. Lord, baguhin mo na kagad siya. Kasi nga, alam mo gagawin ng Panginoon pag pinagtanggol ka niya. Amen?
Kaya nga kapatid ngayon, dami man nang-aaway sa akin, dami mang nagbabash, dami mang sabi ko, Lord, kahabagan mo sila. Di ba si Stephen ganun? They do not know that what they are doing. Amen? Kaya kapatid, ikaw, the weapon yan, tama, the weapon may be formed but it won't prosper. Hindi na hinahayaan mo lang kasi. Amen? Kaya kapatid, hindi mo na dapat tinatanong na, makakayanan ko ba to? Kaya mo. Amen? Hindi mo na dapat tinatanong na, Lord, bayaran po. Babayaran yan ni Lord. Huwag mo na pagdudahan. Ang mahalaga, tumuloy-tuloy ka. Amen? Meron po dito nagpa-counsel, Kuya, hindi ko alam paano babayaran yung tuition fee ko. Alam niyo po, hindi ko alam kung nandito si Ai. Wala. Wait lang ha. Alam niyo po, hindi ako na nga lang, yung akin na lang. May will ako eh. May will ako na makapagtapos ng pag-aaral. Amen. Ay, wait lang po ah. May will ako na, ano pangalan nito? May will ako na makapagtapos ng pag-aaral, kapatid. Tapos, hindi ko alam na kung paano po ako tatapos. Kasi nga, anong nangyari po sa buhay namin? Mayaman kami, namatay po yung uncle ko. Talagang hindi na po ako pinag-aral ng mga pamilya ko. No? Pero dahil gusto ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ko dito. Amen. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Kasi, inilaban ko. Amen. Wala akong trabaho nung graduate ako. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako magkatrabaho. Pag ako nagka-work, mag-church ako. Binigyan ako ng Diyos ng trabaho. Amen. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Merong isa kapatid na OFW, nagkausap ko siya tuwing madaling araw. Para bang chat siya madaling araw, tapos marereplyan ko na, pagising ko na, parang ganun. Yung sabi niya, Kuya, pa-pray po yung mama ko may sakit, ganyan-ganyan. Nagbibilin na, gusto ng mamaalam. Alam mo na sabi ko sa kanya, ilaban natin sa panalangin. Ngayon kapatid, nag-PM, ano bang sabi ng, sabi dito? Wait lang ha. Tinitignan ko eh. Hindi ko makita yung chat niya. Wait lang, hanapin ko para, gusto ko kasi yung eksakto eh. Ito. Sabi niya, ayan. Wala na ako, wala na ako papa, tapos ayan naman nanay ko na mamaalam. Sabi ko, ilaban natin sa prayer. Sabi niya, 4:23 AM kaninang umaga. Kuya Jem, good morning po. Salamat po sa Diyos at sa inyo. Medyo okay na po si mama at kumakain na ng maayos. Di mo kapatid, ilaban mo sa prayer kasi may gagawin si Lord eh. Amen? Pag sinukuan mo na yan, tapos na laban. Tama? Imagine mo kapatid, hanggat may oras pa, tingnan niyo yung mga sa sports, hanggat may oras pa, score lang ng score. Kasi matatapos ang laban pag tapos na yung yung buzzer, yung beater o yung buzzer, di ba? Pag nag-buzzer na. Pero kapatid sa buhay, hindi ba matapos buhay ka pa? Amen? Matatapos lang yan kapatid pag kinuha ka na ni Lord. Pero hindi ka pa kinuha eh. Laban lang ng laban, no? Amen? Palag ng palag kay Satan, hindi naman obra sa'yo si Satan. Ano sabi ng resist the devil and he will flee from you. Ang problema, hindi mo na-resist. Anong ginawa mo? Tama nga siya. Di ba? Tama nga nga ni itong si Satan.
Wala nga talagang kwenta yung buhay ko, wala talaga, eh, sinabi mo na walang kwenta, eh, amen. There is power, ano, in taang there is life and death, tandaan mo yun, amen. Eh, anong lagi mong babanggitin, talunan ka o panalo ka? Dun na lang ako sa panalo, amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos and He knows you so well. Alam niya kung paano ka lalaban, alam niya kung paano ka niya hinuhubog. He formed you. You are fearfully and wonderfully made. Kaya makinig ka sa Hari. Amen. Makinig ka sa Diyos na buhay. Amen. Huwag mo na iasa yung buhay mo sa swerte. Huwag mo na iasa yung buhay mo sa ting, 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 ting. Ano bang sabi ng pulsoy? Ano bang sabi ng lucky number ngayon? Diba? Huwag mo iasa yung buhay mo dyan. Aray mo. Huwag mo na iasa sa mga lucky charms. Huwag mo na iasa kung kani-kanino buhay mo, kapatid. Sa Diyos mo iasa ang buhay mo. Amen? Sa Diyos at sa Diyos lang. Wala nang iba. Sapat na ang Panginoong Yesus, kapatid. Higit pa ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya labanan natin ang mga suliranin sa buhay sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Kapatid, hindi pa tapos si Lord. Kasi kapatid, encourage, may act in faith. Fourth point. Kapatid, bato lang meron si David. Yung nakikita ng iba na maliit na bagay ay malaking bagay para sa Panginoon. Amen. God will definitely move upon. Mukhang maliit, pero wag mong mamaliitin ang Diyos. Again ulitin ko. Bato lang ang hawak niya. Pero hindi mo alam, yung batong yun pala ang magpapanalo sa'yo. Mukhang maliit, pero malaki po ang Diyos. Kaya nga kapatid, you do not be deceived what you look or ano yung nakikita mo. Ang faith, kapatid, ay naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Amen. So ibig sabihin, if you have faith sa Panginoon, act courageously. Amen. Kapatid, si Lord, hindi naman talaga niya pinangako na magiging madali ang buhay mo. Pero pinangako niya na sasamahan mo siya. Amen. Kasama mo siya. Take heart. Yun yung courage eh. Si Ben Padilla nga, dantapang eh. Huwag kang aayaw, liver aid. Di ba? Si Robin niya na, ikaw pa kaya, na Kristiyano ka? Sabi mo, Lord, hindi ako susuko. Again, lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Huwag na huwag mong sukuan ang bagay, ang isang buhay na hindi sinukuan ng Panginoon. Amen. Alalahanin mo ang Diyos, alalahanin mo ginawa niya, panghawakan mo pangako niya. Sobrang simple lang. Tumuloy-tuloy ka lang. Amen. Tumuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo kapatid, itong live ko, hindi po ito pwedeng pagkatiwalaan kasi minsan hindi tayo makakapag-live, pero kapatid, ang pagkakatiwalaan mo, ang Diyos na buhay. Amen. Kaya kapatid, kahit ang dami mong problema, kahit ang daming pinagdadaanan, mahal ka naman ng Diyos. Amen ba? Hindi ka pababayaan ni Lord. Sure akong tutulungan ka ng Diyos. At naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ay siyang kikilos sa'yo. Amen. Ang lagi mo lang tandaan, lagi mong i-partake yung God's character. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo kapatid na, kilalanin natin ang Panginoon. Hindi mo kasi malalaman yung kakayahan ng Panginoon kung hindi mo siya kinikilala. Tama? Amen. Pero pag alam mo kung anong kayang gawin niya, pagkakatiwalaan mo siya eh. Tama? Nanay mo, sino po may magulang? Kung titingnan, generally kapatid ang isang nanay,
yun talaga kasi ang malapit sa anak eh. Amen. Generally. Titignan mo kapatid, bakit tayo nung bata tayo ma, gawin mo project ko, ma, tulungan mo ako dito, ma, wala akong tubig, ma, ganito. Kasi, alam mo yung mama mo, hindi ka pababayaan, tama? At hindi po aksidente yun na ganun. Alam mo bakit? Kasi hinambing po ng Panginoon ang pag-ibig niya sa katulad ng isang motherly love. Anong sabi ng Panginoon? Ang pag-ibig ng Panginoon ay katulad ng sahen na He will protect His chick under His wings. Amen? Kapatid, mahal ka ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. Amen? Iingatan ka ng Diyos. Yung totoong nagmamahal na nanay sa anak niya. Yung totoo ha, ulitin ko, tao kasi mayroong hindi totoo. Pero yung totoo, kahit ano mangyari, hindi niya pababayaan anak niya. Amen? Ako po, 8 years old po, namatay na yung mama ko. Pero yung 8 years old na yung sapat na yon para ipadama sa akin ng nanay ko yung buhay niya. Amen? Hanggang ngayon kapatid, parang kahapon lang inaalala ko ginawa ng nanay ko sa akin. Grabe kapatid. Hinahanap-hanap ko alaga ng nanay ko. Hinahanap-hanap ko yung luto ng nanay ko. Hinahanap-hanap ko yung yakap ng nanay ko. Talagang pinadama ng Diyos sa akin. Yung pag-ibig ng nanay ko bago niya ko. 8 years old ha. Ulitin ko, 8 years old. Amen. Hindi ko yun malilimutan. Amen. Alam ng nanay ko kakainin ko. Alam ng nanay ko mga kailangan ko. Amen. Minsan na siyang nagalit sa akin pero mahal niya pa rin ako. Amen. Kapatid, uulit-ulitin ko sa'yo. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, gagawin niya lahat para sa'yo. Eh, ang tanong, tatapangan mo bang sumama sa Panginoon? Yun yung tinatawag na boldness. Amen. Yung boldness sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, ang Diyos na buhay ay ang siyang Diyos na kumilos sa'yo. Amen. Kaya kapatid, anumang hirap sa buhay, huwag ka susuko sa Panginoon. Amen. Hindi man nagme-make sense ngayon, di ba katulad ng topic natin kagabi, sinaaman. Hindi nagme-make sense na kailangan niya lumubog ng 7 beses, pero may ginawa pa rin ng Panginoon. Amen. Hindi man nagme-make sense, pero may gagawin ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, dadalangin kita, no, Lord, I pray. Hindi ko man alam pinagdadaanan ng aking kapatid. Pero ikaw ay mabuti. Lord, gusto ko po na katulad ng ginawa mo kay David, gawin mo din sa amin. Bigyan mo kami ng tapang na katulad ni David. Bigyan mo kami ng pagtitiwala na katulad ni David. Bigyan mo kami ng kaalaman na kung paano siya naging man after God's own heart, ganun din po ang gawin mo sa amin. Gusto naming mapalapit sa iyo, gusto naming makilala ka, Panginoon. Pero may mga bagay talaga na mahirap po ang buhay. Pero Lord, alam namin magtatagumpay kami kasi kasama ka. Kaya Panginoon, ano man ang mga pinagdadaanan nila, tulungan mo kami. Katagpuin mo kami in every encounter, sa devotion namin, sa worship namin. At lalong-lalo na ipaalala mo sa amin ang buhay na kailangan ka na. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa pananampalataya, Panginoon. Salamat sa iyong salita. At lalong-lalo na, Panginoon, salamat dahil alam naming panalo na kami. Kaya Lord, continually to impart us, and I declare, Lord God, your word, Deuteronomy 31:6, that we will be strong and courageous, we will not be afraid nor terrified. For the Lord, for you, O God, will go upon with us, and you will never leave us nor forsake us. We pray that prayer, Lord. Salamat po. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen. Kapatid, mabuti po ang Diyos. Amen. Kaya kung pakiramdam mo kapatid, failure ang buhay mo, mabuti si Lord. Amen. And God will definitely move upon you, upon the needs of you, kapatid. And I know God will always be upon with you. Amen.
Kaya kapatid, tapangan natin buhay. Let us overcome our unbelief and we will trust in the name of Jesus. Amen. So yun kapatid, maraming salamat po. No? Have a wonderful day. Mamaya po kapatid, prayer meeting namin. So ako ang preacher, so ilalive ko po yun. So please tune in. Siguro around like mga 7:30 p.m. magla-live ako. Amen. So, ngayon po, no, hindi ko pa alam topic ko, pero ipipray ko pa. At the same time, kapatid, i-pray natin ito pong ministry, no, yung mga plano natin sa ministry, expansion, si Lord ang bahala, no. At the same time, mamimili na kasi ako ng bigas din, no, para i-help po sa mga mahirap, no, lalo na yung mga naapektuhan ng baha, hindi nakapag-work, hindi nakapasok, no, na bahaan ng bahay. So, yun pa lang yung kaya natin, pero naniniwala ako malaking bagay na to sa Panginoon. Amen. So, pasama po sa prayer. Ganun din, kapatid. Pasama sa prayer kasi hindi ko maintindihan yung sarili ko. Para bang may headache ako nawala. Para bang biglang parang sasakit, tapos biglang mawawala, biglang sasakit, biglang mawawala. So, hindi ko kasi alam kung baka dahil nga, medyo pagod pa rin. Pero sa biyaya naman ng Panginoon, kaya naman, no? So, mag-aayos din kami ng prayer room. So marami pa akong gagawin, pero again, pagsama ng Diyos yung kailangan ko. Amen. So kaya pasama po sa prayer, ganun din. Alam na natin yun, no? If you want to send me your prayer request, please send your prayer request. At the same time, if you want to join our group chat, please join our group chat, no? At the same time, yung mga hindi pa po nag-follow, please follow me. Amen. Amen po ba? Tsaka yung pag-pray natin to kapatid, medyo napapansin ko talaga na hindi okay yung algorithm natin. No? So, kaya please, po ngayon, ito lang po hinihingi ko yung Heart Me, no? Yung Heart Me kasi, parang fan club yan, mga piso-piso lang yan. So, pag mas madaming Heart Me, mas gumaganda po yung algorithm. So, ayun po. Ganun din. Ayan, may mga nagbigay po ng diamond, so may $0.26. So, I think this is like 15 pesos kung di ako nagkakamali, no? 15 or, tama, 15, mga 15 pesos. So lahat po yan kapatid ay mapupunta po sa mahirap. Katulad po ng sinasabi ko sa inyo na yung mga naiipon ko, pinagmemeryenda ko sa Bible study, ganyan, sa mga snacks po ng mga bata. At the same time, yung mga pabigas, dyan ko po kinukuha yan sa lahat ng naiipon ko. So, ayun po, salamat po sa Panginoon kasi may mga nagbibigay. Pero hindi po yung required, no? Magde-devotion pa rin ako kahit wala yan. Amen. Ang mahalaga po, tayo po ay talagang tumutuloy sa Panginoon. Amen. At the same time, kapatid, we are inviting you sa, namin, no? 24/7 Global Prayer Week. So, ito po ay September 7 hanggang 13. So, September 7 hanggang 13, 24/7 po itong open yung prayer room namin. So, kahit anong oras po kayo pumunta, pwede po. Pero, ang suggestion ko, kung gusto niyo po magsama-sama po tayo, no? Magsabay-sabay tayo, kayo po bahala mag-usap. Kung sino man yung pupunta, sabihin niyo doon sa group chat, no? Para malaman natin isang schedule, para after ng time niyo ng prayer room, pwede tayo mag-gather doon sa baba namin. Para magkaroon tayo short devotion, no? Amen. So, ayun. At the same time, ayun po, mamayang gabi nga prayer meeting, attend po kayo, no? So, ayun. Thank you po. Yan, medyo marami pa akong gagawin. At yun nga, samahan talaga tayo ng Panginoon ngayon. Amen. So, bye-bye po. God bless po. Mamayang gabi po ulit, no? Meron po tayo, no? So, meron po tayong mga recap, kapatid. Nakapag-upload na ako, mag-upload ako ulit. So, it so happen lang, kapatid, na anong tawag dito? Medyo medyo hindi ko pa na-upload yung recents, pero marami na rin akong na-upload. And so kaya ayun po. Kaya ayun, check nyo na lang po, Grace Movement Philippines. So doon ko po nilalagay lahat. The Grace Movement Philippines sa YT. So ayun, thank you po, no? Mamaya po magpe-pray rin naman tayo again. Salamat po sa Panginoon at nawa po kayo po ay na-bless. Na-bless po ba kayo? Sana. Sana po na-bless kayo. At wala naman akong ibang dalangin kundi lagi kang katagpuin ng Panginoon. Amen. Bye-bye. God bless po. Yan, thank you po. Thank you po. No, yun. Ayun din pala kapatid, if you could support our page. Wala pa akong mga bagong upload pero baka meron pa kayong hindi na like, na share, na repost, no, na save. Please paki-help po para gumanda po yung algorithm natin. At the same time,
sa Blue Up po, Jeho Fana Ministry, no? So we are aiming to have like 10,000 followers. So we are just kaya baka pwede nyo pong invite yung page, invite your friends to like my page, no? Para po sa September makapag-live na rin po tayo doon. Amen. Nag-live po ko kagabi, yun nga lang late. Mga around like mga 11 na ba tayo kagabi, no? 11 po. So ayun, again, thank you po, no? Pagpalain po kayo ng Panginoon at kayo po ay lagi pong kumilos para sa Panginoon at tumapang para sa Panginoon. Bye-bye!